Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. I-update ko lang kayo dito sa tanim nating bagong talong mga kagulay. Kasi hindi ko siya nagawa ng video nung pagtanim mga kagulay. Yan. Mapapansin nyo madamo siya pero tuyo ano na siya. Nalalanta na yung damo niya mga kagulay gawa ng inisprayan nga. Ito nga kasi yung galing sa tataniman sana ng sili. Kaya kung mapapansin nyo ay malapit yung itong 5 plat na to mga kagulay ay 50 ang nito, ang spacing mga kagulay. Kaya lahat yan tapat-tapat yan mga kagulay, pero doon alternate na mga kagulay. Yung banda doon mga kagulay, ito na yung bali pang 2 days niya ngayon mga kagulay. Itong natin, sili natin ay talong natin mga kagulay yan. Yan na yung talong nating bago mga kagulay. Yan siya. Yan. Yan yung mga talong natin na bago mga kagulay na naghahanap ng doon din sa naghahanap ng update nung drip. Ayan, nakakabit na siya mga kagulay. Ayan, makikita nyo nakakabit na siya. Ayan, ganyan lang siya mga kagulay. Yan yung drip natin. Although di pa tapos lahat, pero makikita nyo na nakakabit na. Yan siya mga kagulay. Ayan. Yan ang mga talong natin. Yan. Kung makikita nyo tubig-tubig dito mga kagulay, gawa nga ng simula ng tag-ulan dito mga kagulay. Pero mataas naman yung plat natin. Yan, makikita nyo mataas naman yung plat natin mga kagulay. Yan. Halos buhay naman lahat yung tinanim natin mga kagulay. Pangalawang araw niya ngayon. Bukas pangatlong araw niya ay mag-aabono tayo ng calcium nitrate mga kagulay. I-update ko kayo ulit doon sa pag-aabono ng calcium nitrate. Kasi simula na pagkatanim, pagkalipat tanim, bibilang lang ako ng 3 araw, aabonohan na natin siya ng calcium nitrate mga kagulay. Yan siya. Ito mga to, di pa na ayos, gaganyan lang yan mga kagulay. Yan. Ganyan lang yan. At ito, yan. Nagalaw kasi nung nagtanim sila mga kagulay. Yan. Yan. Ganyan lang yan. Yan mga kagulay. Yan, tubig-tubig siya dito mga kagulay. Ngayon umaraw naman siya. Halos mag-iisang linggo na ditong umuulan dito sa amin mga kagulay. Ngayon lang ulit umaraw, kaya mo makikita nyo tubig-tubig dyan. Yan, tubig-tubig mga kagulay. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito kasi 50 ang pagitan, kaya tinaniman na lang namin ng tapat-tapat, tapos lahat ng butas tinaniman namin. Pero doon mga kagulay ay 40 kasi yung pagitan. Gawa nga na pinagkasya namin dati yung sili. Kasi 8,000 yung sili dati mga kagulay. Kaya pinagkasya namin. Pero dito banda kung mapapansin nyo ay hanggang dito lang yung mga kagulay. Yung tapat-tapat dito ay alternate na siya mga kagulay. Titignan nyo sobrang lapit kasi mga kagulay. Ayan, sobrang lapit nung kaya ang ginawa namin alternate na uli. Kaya sobrang layo naman ngayon mga kagulay. Kasi 0.4 sa end to end nung nung dito. Ito mga kagulay end 0.4 yan. Sa plus 0.4 uli. Plus ito pong butas niya na ito. Parang mag-ano siya ng 1 metro mga kagulay. Kasi nga ito dapat tataniman ng sili. Kaya kung mapapansin nyo, hindi po yan patay mga kagulay. Talagang hindi tinaniman yan, butas na yan. Pang sili dapat kasi itong butas na to mga kagulay. Kaya ginawa na lang ng paraan para hindi masira yung plastic, para hindi na magpalit. Umpisa dyan, alternate na siya mga kagulay. Kaya dyan walang tanim. Sa tanim ulit, dyan walang tanim. Yung tapat niya may tanim mga kagulay. Yan. Baka makita nyo mga kagulay bakit namatay. Baka sabihin nyo wala pong patay dyan. Mayroon man mangilan-ngilan lang. Hindi kagaya na ito mga gulay. Mas malayo kasi ito, tingnan nyo. Mas malapit yung niyan mga gulay kaysa dito. Yan, mas malayo yan. Kaya ang ginawa naman dito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plat to mga gulay. Tinapat-tapat na lang namin mga kagulay. Yan. Pero dito, hindi na. Alternate na siya mga kagulay. May tanim, wala. May tanim, wala. Tapos yung tapat ng may tanim, wala din mga kagulay. Tapos yung tapat ng walang tanim, may tanim din mga kagulay. Yan siya. Kagandahan lang ng pagtanim nito mga kagulay, umulan.
Kaya hindi na kami kumbaga puradan na lang ang nilagay namin, hindi na kami nagdilig mga kagulay. Yun ang kagandahan. Kung mapapansin nyo yung mga damo din mga kagulay ay ano na siya, lanta na siya mga kagulay. Sunog na siya kumbaga. Yan, hanggang doon. Yung mga nandun sa gilid na green, may plat pa doon mga gulay pero hindi na doon nataniman, mga 6 na plat. Mga 5,000 to mga kagulay. Nasa 5,000 tong tanim natin mga kagulay. Yan. Kasi iniwan ko nga yung 5. Halos 4 at kalahati mga kagulay. Iniwan ko. Yan. Yan siya mga kagulay. So mga naghahanap ng ating pero ang ganda tingnan mga kagulay, parang pag 40 pa lang. Pero kapag laki na ito mga kagulay, lalo doon sa kapag hindi ako limbawa magpo-pruning, magiging crowded to mga kagulay. Maganda siya tingnan, no? Hindi kagaya nito. Ito, maganda rin naman sana tingnan kung walang butas dito. Kaso may butas kasi na napagitan mga kagulay. Kaya ano yan, oh. Yan. Yan siya. Tapos ito, yung pinagtaniman dati ng ampalaya, tataniman natin ng upo yan mga kagulay. Update ko kayo rin dyan mga kagulay. Yan. Makikita yung ating Calixto. Maganda naman yung niya, tindig niya. Kaya bukas, para maparami muna natin ang ugat niya, ay pakakainin o kaya abonohan din natin siya ng calcium nitrate na Yara Tropicot. Yan siya mga kagulay. Yan. Saka itong damo nga to na na ako dito, kumbaga na ako, kaya lilinisan namin to ng paunti-unti mga kagulay. Kahit sabihin ninyong tuyo na siya mga gulay, kada umaga siguro 2 oras ay lilinisan na namin to. Ayoko nang magaya nandun sa kabila mga kagulay, yung pinapa-recover ko doon. Pasensya na mga kagulay kung walang update doon, kasi nga nag-uulan na dito mga kagulay. Yan. Kasi kung napapalitaan nyo sa TV na ang Cotabato halos binaha mga kagulay. Kaya nga sabi ko, dapat makapagtanim nga ako ng siling red hot. Kasi halos laman ng kasagaran kasi na pinanggagalingan ng maraming siling labuyo mga kagulay. Jensan, Cotabato mga kagulay, dyan nanggagaling yung mga yung mga dinideliver sa Manila mga kagulay. Meron dyan sa Mindanao, kaso na tag-ulan. Wala rin naman siguro, meron naman siguro mangilan-ilan na magtatanim ng mga ganitong buwan. Kasi mga ganitong buwan, tagbagyo na dyan sa Luzon. Luzon ang talagang tatama ng bagyo, pero parang nagbaliktad na siya mga gulay, kasi ang buwabaha ngayon dito na sa bandang Mindanao, sa Cotabato nga, kung napanood nyo dun sa mga balita. Mga gulay, kaya plano ko sana yung pinanggalingan ng talong doon na bakante na ng ilang buwan na mga kagulay. Baka sili lang siguro, pero baka ako na lang magpunla mga kagulay. Hindi ko rin masabi mga gulay. Yan siya. So in-update ko lang kayo dito sa ating bagong tanim na na talong. Calixto F1 din siya mga gulay, nasa 5,000. Yan. Yung nasobra doon, tataniman na lang siguro ng ampalaya doon mga kagulay. Mga 6 to 7 plat yun na ganito kahaba mga kagulay. Yan. Mga ganun mga kagulay. Kaya na lang siguro mga kagulay, mga pipino sana, pero doon na lang yung pipino mga kagulay, kasi mas mabigat yung pipino, para mas madaling ipunta doon sa mga anuhan namin mga kagulay, doon sa imbakan namin doon sa imbakan doon, para doon na lang kasi mabigat. Kaya siguro dito ay yung ampalaya na lang mga kagulay. So hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay, katulad nitong talong, sitaw, upo, ampalaya. Magtatanim din ako ng ampalaya mga kagulay, Chinese tangkong, yung kangkong nga mga gulay. Magtatanim din ako ng pipino, ano pa ba, baka yung sili na lang siguro may tatanim doon mga kagulay. Yun din yung mga para ma-update kayo kapag magagawa ko ng video mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Yun nga, i-click nyo na rin po yung notification bell para update nga kayo sa gagawin kong video mga kagulay. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.